alam nyo naman, mainit po talaga ngayon ang DPWH at dito natin makikita at masasabi na kung wala talagang ginagawa yung secretary ng DPWH, much better na mag-resign na lang siya. Or dapat tanggalin na lang siya sa pwesto at palitan ng mas maayos mga kababayan na pwedeng maging secretary ng DPWH. Yung tapat at walang personal interest sa kanyang trabahong ginagawa. So ito, pakinggan po natin. Ilan ang ghost projects ninyo dyan? Ito, maliwanag ha, ghost project sa Bulacan, inamin ng DPWH. This is on the process of validation, Your Honor. This is But do you still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. San yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects also, many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, 2022. Sige. Kailan nyo pa nalaman na may mga ghost projects? Since you assumed office, Mr. Secretary? Or just lately? Just lately, Your Honor, and unfortunately. So ibig sabihin, when did you assume as Secretary when President Marcos appointed you in 2022? Yes, Your Honor. Right. So you believe in 2022, 2023, 2024, walang ghost project? Well, Your Honor, at the central office, we are relying actually on our project monitoring information that comes to us actually, unless it's going to be validated actually in field. So you said siguro merong mga ghost projects. Who informed you na merong mga ghost projects? Well, there are. Di ba, eto mga kababayan na, in my personal opinion, di ba dapat pagkaupo niya bilang secretary ng DPWH, ang ginawa niya, nung siya ay na-appoint ni PBBM, dapat ang ginawa niya noong mga panahon na yan, nilinis niya muna yung departamento ng DPWH. Dapat nagpa-imbestiga siya about po sa issue ng mga flood control. Kung matatandaan nyo, nung nagsona si PBBM, nung 2024, di ba sakto nung nagsona si PBBM ng mga panahon na yon, hindi maganda yung panahon. Tapos nagbabalak pa mag-rally yung mga DD-shit. Naglabas pa ng mga video ng nagpupulburon si Presidente kahit hindi naman si Presidente yung naandudo sa video. Nung nagsalita si PBBM na ipagmalaki doon yung mga flood control project, dahil nga yun yung datos na ibinigay sa Presidente mga kababayan na accomplishment ng DPWH at ng gobyerno ni PBBM nung nagkaroon ng masamang panahon, nagkaroon ng bagyong Karina, binaha yung Kamaynilaan, doon na po nag-umpisa na hanapin yung flood control project ng mga kababayang Pilipino po natin. Diba dapat nung nagkakaroon na ng ganong klaseng problema, nag-imbestiga ka na agad, Secretary? Ikaw ang Secretary ng DPWH. Diba nung mga panahon na yon, dapat nagsagawa na siya ng investigasyon. Or di kaya naman, nung natutunugan na niya na magkakaroon ng matinding issue sa hinaharap itong mga flood control project, diba dapat ang ginawa mo, nag-imbestiga ka na? Ang problema, kung hindi pa ibubulgar ni Presidente yung mga anomalies dun sa mga flood control project at kung hindi pa ilalabas yung mga pangalan ng kontraktor, hindi ka mag-iimbestiga, Secretary Bunoan. Di ba, for delikadesa, dapat mag-resign ka na lang. Para sa akin, in my personal opinion. Already informations that are coming up. Yes. Yes, tama yung sabi ni Ma'am Lynn Mariano dito. Dapat ni-revamp ni Bunoan ang DPWH at nilinis, nag-imbestiga sa mga tauhan doon. Yun nga dapat ang ginawa niya eh. Hindi yung hinayaan na lang niya mga kababayan na umusad ng umusad yung ganong klase ng sistema sa DPWH. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, may corruption po talaga dyan. Naandyan yung mga proyekto ng gobyerno na pwede talagang kumikbak. Tama yung sinabi ni Presidente dun sa latest na po niya. Naandyan yung mga for the boys, naandyan yung mga kickback. Dapat yun yung unang tinrabaho niya. In particular informed you that there are people projects in the department actually that are. And how do they know that
na meron mga ghost projects? Well, there are people actually who can actually certify, Your Honor, and these are the projects that we are now intensively validating actually. Okay, Your Honor. my office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. But Who is the owner of Wawaw Builders? Is he here? Is he present here? Wala. Senator Jinggoy was invited but walang reply as of now. May I know who is the legitimate owner of this construction company? Tsaka dapat ang gawin nila mga kababayan, lahat ng kontraktor na naando doon sa website ng presidente, lahat ng mga kontraktor na talagang nanamasa doon sa mga flood control project, dapat ipatawag po nila. Hindi lang yung top 15. Kung hindi pati yung mga kontraktor mga kababayan na may sinasabing naging accomplishment sa mga flood control project, dapat ipatawag po nila yon. And then lahat ng mga hawak no ng mga flood control dito sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas, dapat ma-check mga kababayan at personal na mabisita po yan para masabi naman na naging makatotohanan yung mga nagawa po nila na mga flood control. Mark Alan Arevalo. Mark Alan Arevalo. All right. I think the committee already will issue a subpoena. All right. So, sa aking palagay, itong mga ghost projects na nabulgar na ngayon, siguro inaayos na nila. Tama? Para hindi malata na ghost. And I don't think that they will have that capability anymore, Your Honor, because I think if these were ghost projects in the first place, they would not have delivered the time actually to do anything at this point in time. The records will show that if there is no project at all that was implemented, and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Wala, nasunog Alright, na. magkano ang in-award dito sa sa Wawaw? Wawaw Builders. I don't have the figure right now, Mr. Chair, but I think it's predominantly No. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukoyin dito. Yeah. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw Builders. Mga ghost projects. We'll wait for it. Diba? Ganyan ba, Secretary? Diba mga kababayan? Kadiri kayo. Mr. Chair, well, I've just been given the tabulation. Wawaw Builders, Diba? Wawaw Builders, the number of projects, the total cost of the projects that have been implemented is 9 billion. 9 million or 9 billion? 9 billion all over the country, Mr. Grabe Chair. na, putik. But let me just point out, in Bulacan alone, Wawaw Builders had 85 projects amounting to 5,971,811,000. In Bulacan alone. What about the three municipalities that I mentioned? Kalumpit, Hagonoy, and what is this? Grabe, no? Malolos. At saka mga kababayan, tingnan nyo hindi ba bumababa sa field yung mga empleyado ng DPWH? Hindi, ito tanong lang naman. Hindi ba bumababa sa field yung mga empleyado ng DPWH para tingnan at siguraduhin na yung mga kontraktor na kumuha ng mga proyekto galing sa gobyerno tulad ng mga flood control project at iba pa, mga kalsada, nagagawa ng maayos at ginagawa talaga nila? Kasi kung titingnan nyo,
Kung hindi pa bumaba si Presidente dun sa Baliwag, Bulacan, hindi niya makikita na may ghost project, mga kababayan. Eh di ba dapat ang unang bumababa dyan, eh yung mga taga-DPWH? Dapat ang DPWH, may sarili silang taga-inspection kung ginagawa ba talaga yung mga proyekto o hindi. Dapat ganyan po ang ginagawa nila. Eh parang ang dating dito, yung secretary, mga kababayan, nangangapa. Hindi alam kung ano yung sasabihin. Parang ang dating pa dito, walang alam yung mga taga-DPWH sa kung ano yung ginagawa ng mga kontraktor na nakakuha ng proyekto po sa kanila. Parang ang dating pa rin dito, binayaran nila yung proyekto pero hindi nila alam kung ginagawa ba o hindi. This is for Bulacan First Engineering District Office, Your Honor. Dapat ginagawa ng mga ito, bumababa sila sa field eh. Kita nyo ba yung secretary ng DOTR? Si Secretary Vince Dizon? Yun, mga kababayan, kita nyo naman, ipinakita ko sa video na yun ay bumababa sa field para tingnan kung ano yung nangyayari doon sa mga nasasakupan po niya. Eh dapat ang ginagawa din, mga kababayan, nito pong sekretary ng DPWH, dapat bumababa rin po sila sa field at tinitingnan nila kung nagtatrabaho ba yung mga kontraktor na nakakuha ng proyekto sa kanila. Honor. Ito bang, I'm not familiar, no? Ito bang Kalumpit, Malolos, Hagonoy falls under the first Yes, Your Bulacan Honor. district? Ah? Yes. Alright. Yes, Your Honor. So magkano? Yung sa Wawaw? 5,900,000. Laki na nakuhang proyekto. 5,971,811,600. In Bulacan alone? In Bulacan First Engineering District, Your Honor. So yung 5 billion na inaward sa Wawaw Builders para sa province Bulacan First are Engineering. all ghost projects. Correct? Hindi naman, Secretary, Your Honor. for the record, the total is 9 billion. That is nationwide. Nationwide. Nationwide, Your Honor. Pero Pero lahat 5 yun, billion ghost na projects. Your Honor. So, Ghost projects lahat. No po. Hindi po. So ang ghost project lang na sinasabi mo, sa Bulacan lang. There seems to be some ghost projects actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right Yes, now? Your Honor. We're investigating it. What is the status of your investigation? They will be coming up with their financial and physical report in 1 week's time, Your Honor, to my office. Mr. Chairman, with the permission of Senator Jingo Estrada, Yes. it's connected to his question. Yes, Senator Soto, please. You are an executive How did Wawa ex officio Builders, official, right? how did Wawa Builders get that 5.9 billion in those 3 municipalities in Bulacan? Ayan, How did pakinggan they nyo get that? Who inserted that into the budget of DPWH? Let me just clarify a little bit, Mr. Chairman. The amount that I have mentioned is actually for 4 years, up to fiscal year 2025. It started in 2022, 2023, 2024, and 2025. Your Ah. Let's clear that, Mr. Secretary. Diba, ganito na lang. Sige, mga kababayan, ipagpalagay natin yung 5 billion or yung billion na nakuhang proyekto ng Wawa Builders. Dapat ang ginawa nila habang gumagawa itong Wawa Builders, dapat ini-inspeksyon ng DPWH yan. Kasi 2022 pa pala sinimulan yan hanggang 2025. Dapat do sa mga nagdaan na taon, mga kababayan, dapat nag-i-inspeksyon sila. Para nang sa ganon, mabusisi, mga kababayan, kung may mga proyekto ba na ginagawa or kung may mga proyekto ba talagang natapos na. Kasi biruin nyo, ang Bulacan binabaha pa rin eh. Ang Bulacan, tuwing magkakaroon ng kahit simpleng pag-ulan, binabaha pa rin. Kaya nga dapat talaga ang ginawa ng DPWH dito, nung nag-award sila ng proyekto dito sa isang kontraktor, dapat kasunod niyan, habang ginagawa yung proyekto o sinisimulan yung proyekto, dapat nag-i-inspeksyon na po sila. Meron silang tao na naka-assign para mag-inspeksyon po dyan. The 9-point-something billion is for 4 years? 5.9 for Wawaw, Your Honor. No, the total for 4 years is 9-something billion. Yes, Your Honor. And the 5-something billion ghost project is in Bulacan alone. Not totally ghost project, Your Honor. I'm not saying it's not totally ghost project, but the total amount of project that 85 projects that he has implemented during the 4-year period amounts to 5,971,000,000, Your Honor. Ayan.
Kita niya mga kababayan ha. Kasi kung ako tatanungin nyo in my personal opinion, dapat talaga yung DPWH, yung secretary, dapat una pa lang nagpapaimbestiga na po yan. Dapat una pa lang, ipinapacheck na po niya kung nagawa na ba yung mga proyekto. Dapat kada taon nga eh. Dapat kada taon, ipinapacheck niya mga kababayan kung natatapos ba or nagagawa ba yung proyekto para maiwasan yung mga ghost project. At dapat ang ginagawa niya, kahit papaano bumababa po siya sa field, para tingnan mga kababayan kung ano ang mga natapos na mga kontraktor na nakakuha ng kontrata sa kanila at kung ano na ba yung nagawa ng mga ito. Eh kung titingnan nyo, kung hindi pa ibinulgar ni PBBM yung korupsyon dyan sa mga flood control project na yan, kung hindi pa inilabas na presidente, yung mga pangalan ng mga contractors mga kababayan, hindi po ata kikilos at gagalaw ang mga taga-DPWH. Kaya ito sa akin mga kababayan, much better siguro na palitan na ni Presidente Marcos ng bagong secretary ng DP. Ito pong DPWH. Dapat ang ipalit nila dyan ay yung isang tao na talagang may salita at talagang masasabi natin na may paninindigan mga kababayan at marunong ding bumaba sa field at higit sa lahat dapat medyo mahigpit din. Kasi kung hindi talaga mahigpit yung uupong sekretary ng DPWH, talagang ang mangyayari po dito, paulit-ulit lang yung sistema dito po sa ating bansa. Makukurap at makukurap lang ng paulit-ulit yung pera ng taong bayan na ipinupondo dyan sa mga proyekto, sa mga proyekto ng gobyerno. Mga kababayan, kaya dapat ang gawin ng presidente po natin, ng gobyerno natin ngayon, palitan ng bagong sekretary ang DPWH. Yung mahigpit at nakabantay lagi sa kaban ng bayan na napapapunta dyan po sa DP. Kasi talagang kung tutusin, dyan po talaga mga kababayan, yung isa sa pinakamatinding korupsyon. Kasi nga naandyan dyan yung mga for the boys, kickback, komisyon, at kung ano-ano pa. Kaya dapat ang mapaupo dyan, yung mahigpit mga kababayan. Anyway, ngayon tuloy po natin. Ito pong ating usapin mga kababayan dito po sa isang balita na nakita po natin. Pero bago po tayo pumunta dito at magpatuloy, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo tingil po dyan sa unang topic na tinalakay po natin. At ngayon, punta naman po tayo dito naman mga kababayan sa isa pang isyong ito na kung saan kung makikita ninyo, nagsalita etong si Bongo mga kababayan dyan po sa hearing sa Senado kahapon about po sa issue ng flood control. Dito nyo talaga makikita mga kababayan yung mga hugas kamay at kunyari walang alam sa issue po ng mga proyekto ng gobyerno at sa issue naman ng mga flood control. Eto, pakinggan nyo. Thank you, Senator Win. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. I now call on Senator Bongo for his opening statement. Sir. Salamat, Mr. Chair. I fully support the objectives of this si Bongo, hearing. I want to commend our chairperson. Pakinggan nyo si Bongo mga kababayan. Si Bongo lang naman yung may half brother na nakakuha di umano ng proyekto din sa gobyerno ng mga flood control project, especially dyan sa mga Davao del Sur. Yung mga flood control dyan, isa po ang half brother ni Senator Bongo sa nakakuha niyan. Yung Alfredo Builders mga kababayan na nakakuha ng 326 milyon na kontrata galing po sa gobyerno. Sorry, i-correct ko lang yung natalakay natin noong nakaraan, parang billion ata yung nasabi ko doon. Pero 326 milyon yung nakuhang proyekto ng kapatid ni Bongo, half brother niya. Anyway, ituloy pa natin. Senator Rodante Marcoleta for prioritizing prioritizing this important issue before us. I agree with as Vice Chairperson of the Senate Committee on Finance and Vice Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. I agree with Senator Gatchalian. Babantayan po namin itong budget for 2026. At bilang chairman ng Committee on Health, di na po bago sa ating bansa ang paghagupit ng mga bagyo at hindi na rin po bago sa atin ang pagbaha. Pero Mr. Chair, I share the observations that despite billions of pesos for funding for flood control projects, flooding becomes worse, mas lalo pang tumataas at yung mga lugar na dating hindi naman kadalasang binabaha ngayon ay binabaha na rin. Taon-taon,
pataas ng pataas ang budget para sa flood control pero pataas ng pataas rin po. Wait lang, punta tayo mga kababayan sa sumbong sa Pangulo. Tingnan natin mga kababayan eto Alprego Builders mga kababayan nakakuha ng 86 million. Tama ba? 86 million na proyekto mga kababayan dito po sa Davao City. Eto mga Davao City to, puro Davao City mga kababayan, yung nakuhang proyekto ng Alprego Builders. Ngayon, ang tanong kasi natin dito, kasi ang mga lokasyon nito mga kababayan, Davao del Sur, pero kung babasahin nyo, yung mismong construction of concrete revetment along Talomo River, Balete Section, Kalinan, District, Davao City. Yan po yung nakalagay dito. So ngayon, ang tanong kasi natin, bakit binabaha pa rin ang Davao City kung nakatutok etong si Senator Bongo doon po mga kababayan sa issue ng mga flood control? Diba? Kung sinasabi ni Senator Bongo na hindi na bago ang paghagupit ng mga kalamidad dito po sa ating bansa, bakit binabaha pa rin yung Davao City? Di ba yung naka-assign doon na nakakuha ng proyekto dyan, di ba half-brother mo na may-ari ng Alprego Builders? Bakit hindi mo pagsabihan yung half-brother mo na ayusin yung problema sa Davao City? Kasi binabaha pa rin ang Davao City tuwing magkakaroon. Kahit simpleng pag-ulan, binabaha pa rin. Di ba dapat yan yung inaano mo, hindi yung hugas kamay kayo dyan? Po ang pagbabaha. At yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture, hindi po na-address. Sana bigyan po ito ng priority ninyo. Mas malapit naman po ito sa atin at mas nakikita nyo. Nakita niya yung baha sa PGH pero hindi niya napapansin yung nagiging baha sa Davao City. Yung pondo po sa health is less than triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. At tuwing nagbabaha po ay hindi lamang nakaka-apekto sa mga pagmamay-ari at kabuhayan ng ating mga kababayan, nilalagay nyo rin po sa alanganin ang buhay ng mga kababayan natin na biktima ng bagyo. I am also particularly concerned. Minsan ba, Senator Bongo, nasabi nyo po yan nung binabaha ang Davao City? Minsan ba nasabi mo yan na, yung half-brother ko dyan na may-ari nitong Alprego Builder, sana ayusin mo naman yung problema dyan sa Davao City. Hindi ka ba naaawa dun sa mga possible na malagay sa panganib yung buhay tuwing magkakaroon ng pagbaha dyan? Minsan ba nasasabi mo yung Senator Bongo? Ang problema, napapansin niyo yung pagbaha doon sa may PGH, pero nung binabaha ang Davao City mga kababayan, or yung mga lugar dyan sa Davao, tahimik lamang po siya. The reports of increasing number of leptospirosis cases overwhelming our hospitals. Sa kaikot ko sa mga hospital, sila ang binabaha. Pero yung budget ng health sa ngayon, halos triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. 880 billion ang DPWH, 313 billion lamang po ang para sa health. Sana ilaan na lang po ang pondo na mapapakinabangan po. Saka mga kababayan, ito take note Bakit hinayaan ni Senator Bongo? Kasi parte siya ng Senate na yung subsidy ng gobyerno sa PhilHealth ay mawala. Di ba nagmamalasakit siya sa health? Di ba tinututukan niya yung usapin ng health dito po sa ating bansa mga kababayan? Di ba sabi niya nga tinututukan niya yung kalusugan ng mga kababayan Pilipino po natin. Bakit wala siyang nagawa nung na-realign yung budget mga kababayan dyan po sa Senado? Nung tinanggal yung subsidy ng gobyerno sa PhilHealth, bakit wala siyang nagawa? Bakit hindi siya umangal? Diyan kayo mapapaisip. Laging sinasabi na may malasakit sa kalusugan ng mga kababayang Pilipino po natin at laging gagawin yung mga paghugas kamay, pero talagang makikita ninyo yung may malasakit sa wala. Diba laging sinasabi may malasakit sa kalusugan, pero wala namang nagawa nung natanggal yung subsidy ng gobyerno sa PhilHealth. Po ng taong bayan para sa health, sa pagtatayo at pag-upgrade po ng mga hospitals, medical assistance at PhilHealth benefits. Mas baha nga sa mga hospital ngayon, hindi naman na-address until now. At I agree with our majority floor leader, noong August 9, 2023 pa lamang, ay nanawagan na tayo sa DPWH. Pakita ko lang po sa screen yung video nung hearing, no? Ito.
Ayan, Then, hinihingi lang po natin ang accomplishment report nyo dito sa mga taong ito. And can you submit to the committee a copy of your master plan for your flood control programs? At gusto nating malaman kung wala ba talagang bakit sila? na pondo dito na inilaan nyo po sa ilang taon na patuloy nyong pinupondohan at tumataas pa. At pangatlong tanong ko po, can you submit your prioritization in implementing flood control projects? That was August of 2023, more than 2 years ago na po yan. At pinaalalahanan natin kayo, dapat ilagay ang flood control sa lugar na may madalas binabaha at maproteksyonan na tao. Ang tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao? Wait lang mga kababayan Punta tayo dito. Search tayo ng baha sa Davao City. Yung nito lang, baha sa Davao City. Kita nyo, ang daming issue ng pagbaha sa Davao City. Ito, 2 months ago lang eh. Diba, 2023 pa daw siya nanawagan. Sabi niya, 2023 pa siya nanawagan. Ito, pakinggan natin na itong balitang ito. Naha kagabi ang national highway na ito sa barangay Tibungko sa Davao City. Traffic at may mga motorsiklong tumirik sa baha. Ayan mga kababayan Diba 2023 pa daw siyang nanawagan. Natutukan daw yung mga pagbaha dito daw po sa ating bansa at dapat yung mga flood control daw ay ilagay doon sa talagang ginagamit ng mga kababayang Pilipino po natin. Let's say doon sa mga kalsadang binabaha na malimit daanan ng taong bayan. So ngayon, ito pakinggan natin. 2 months ago to mga kababayan kasi 2023 pa daw siya nanawagan. Matinding baha ang dinulot ng walang humpay na ulan sa Davao Region. Isa ang patay, isa rin ang nawawala. Nasa frontline na balitang yan, ang ating Mindanao correspondent Bril Montalvo. Umulan kaya binaha kagabi ang national highway na ito sa barangay Tibungko sa Davao City. Traffic at may mga motorsiklong tumirik sa baha. Rumagasa rin ang abot-tuhod na tubig sa Tibungko Public Market. Pero pati sa palengke, binabaha dyan sa Davao City. Tuloy ang negosyo. Naabutan pa namin ang senior citizen na si Tatay Jesus na inaayos ang nasira niyang pwesto sa palengke matapos na bahain. Pati ang mga tinda niyang gulay, inanod na. Palagi na lang bumaba dito. Parati ko rin inaayos ito. Inaanod yung ibang kahoy, pati ibang paninda kong mga gulay. Nawawala naman ang 2 taong gulang na batang lalaki matapos mahulog sa Davao River sa bahagi ng Barangay 5A, Bangkirohan. Naglalaro ang bata sa gilid ng ilog nang madulas siya at maanod. Kwento ng ama ng bata, natutulog siya kaya hindi. Senator Bongo, ngayon mo sabihin. Ngayon mo sabihin na dapat yung flood control ay dun inilalagay sa mas napapakinabangan at nagagamit ng mga kababayang Pilipino po natin. Katulad na lamang dito sa Davao City. Di ba dapat may flood control dyan po sa may malapit sa public market? At di ba dapat meron ding flood control mga kababayan doon po sa may kalsada para pag binabaha mga kababayan yung lugar na yon, meron pong flood control na dadaanan ng baha para hindi na umapaw pa. Anong nangyari dito po sa Davao City? Bakit may mga ganitong klase ng insidente? Diba, pagpatuloy pa natin. Di niya napansin ang nangyari. Miss na kita. Uwi ka na. Babawi ako. Uwi na tayo. Babawi talaga ako. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Pagpapasalamat ko talaga sa Diyos. Sakaling buhay mo na. Ayon sa Office of Civil Defense, isa ang patay sa Davao Occidental habang isa naman ang nawawala sa Davao City dahil sa pag-ulan. 3 probinsya sa rehiyon ang apektado. Inaalam pa ng OCD ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Dapat sabihin mo Bongo yun sa kapatid mo. Yung mga sinasabi mo dito, dapat sabihin mo sa kapatid mo yan kasi yung Alfrego Builders, pagmamayari yun ng half-brother mo. May flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha. Napapansin ko po sa taas na nilalagay po itong mga flood control. Nasaan yung mga flood control dyan po sa Davao City?
Bakit tila yung flood control daw po ninyo ay walang pinoproteksyonan na tao, sabi ni Senator Bongo? O yung mga nanamasa dito, ano ba yung mga lugar na pinaggawa ng flood control project ng Alprego Builders? O eto, yung Talomo River, Balete Section, Kalinan, District, Davao City po yan. Eto pa yung isa. Talomo River ulit mga kababayan. Los Amigos Section, Davao City. O eto pa mga kababayan. O, Davao River. Pangyan, Section Santa, may 00 pa. O Santa Juan, Davao City ulit. O eto, Talomo River na naman. Los Amigos Section. O Davao City ulit mga kababayan. O along Talomo River na naman yung pinaggawan ulit sa may Balete Section. Ayan, Davao City ulit. At yan po ay pinondohan ng 326 million. Lahat-lahat itong mga proyektong ito na hawak po ng Alprego Builders. Hindi mo ba masabihan, Senator Bongo, yung half-brother mo na ayusin naman yung trabaho dyan sa Davao City? Kasi tulad nito, 2 months ago, merong isang batang nawawala dahil tinangay ng baha. Merong mga sasakyan na pinilit na lamang pong dumaan kahit malakas yung pagbaha dyan po sa may highway, sa may Davao City. Yung public market, pinapasok ng baha. Nasaan yung mga flood control nyo dyan? Sa walang tao at walang pinipigil na baha. Sana po'y inilaan na lang po ito sa mga importante pa nating mga proyekto. At ngayon rin po, sinusuportahan natin ito, lalong-lalo na po sa mga issues ngayon. I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang batas na ito ay ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity. Meron daw bagong panukalang batas mga kababayan or merong batas na gagawin sila na bawal na daw pumasok yung mga kamag-anak na yung mga kamag-anak ng mga politiko sa mga proyekto daw po ng gobyerno. Dapat sabihin mo, Senator Bongo, yun sa sarili mo kasi yung Alprego Builders, di ba half-brother mo yun, kamag-anak mo yun, di ba senator ka? Dapat bawal tumanggap ng proyekto yun kahit noon pa man. At yan po mga kababayan, kaya nga siya nasampahan ng kaso ni former Senator Trillanes kasi nga po sa issue ng ganyan. Yung mga proyekto ng gobyerno, kamag-anak niya po yung nanamasa sa ibang mga proyekto ng gobyerno. Kaya nga kung tutuusin, bawal na bawal po yan. Ngayon, bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Kung kailan nagkakabulgara na dito sa issue ng flood control, bakit wala kang komento sa Alprego Builders kung ano ba talaga yung ugnayan mo? Bakit? Dahil malalaman ng taong bayan na half-brother mo yung may-ari nun? To the DPWH, ay dapat po ayusin nyo po ang inyong master plan. Matagal na po yan na hinihingi natin, pero after ilang taon, nandiyan pa rin po itong mga flood control. Ang bagyo po, hindi natin kayang pigilan. Pero ang labis na pagbaha, pagkawala ng kabuhayan at buhay, kaya po nating magawa ng paraan. Ang korupsyon, kaya nating pigilan. The flood problem demands the unwavering attention of the government. Let us make corrupt officials accountable. I call upon everyone here as today to carefully deliberate, draw upon expert insights, and work together for a solution to resolve this matter. Alam nyo, kung ako lang ang napaupo ditong senator, tapos nakikita ko nagsasalita siya ng ganyan, sasabihin ko mga kababayan harap-harapan, ano bang balita doon sa kapatid mo? Di ba contractor din yon na nakakuha ng proyekto dyan sa Davao City? Naayos nyo na ba ang problema ng mga pagbaha dyan sa Davao City? Hindi na ba binabaha ngayon ang Davao City? Pasabihan naman yung kapatid mo. Ang problema kasi mga kababayan, sila yung nag-iimbestiga. Sila din yung nagbibigay ng komento. Paano naman nila iimbestigahan yung sarili po nila? Diba? Kita nyo ba? Ganito yung ginagawa nila dito. Kaya nga hindi ko kumbinsido ang taong bayan na makikitang nakaupo dyan si Bongo ngayong meron silang bagahe. At yung bagahe nila, etong Alprego Builders, mga kababayan. Diba? Tapos magsasalita siya na at pupunahin niya yung ibang lugar na binabaha, yung lugar nga na hawak mismo ng kapatid niya, mga kababayan, na contractor, hindi niya ma-question. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mamaya na po magtatanong.
Thank you, Senator Bong. Before Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sila yung nagtatanong pero sila din yung may ugnayan doon sa ibang mga kontraktor. Yan ang sinasabi ko sa inyo na harap-harapang inuuto at niloloko ang sambayan ng Pilipino. Alam nyo, pinakamasakit dyan, alam naman nating lahat Alam naman ang karamihan sa mga kababayang Pilipino po natin na yung Alprego Builders mga kababayan ay may ugnayan po talaga dito kay Senator Bongo kasi nga half brother niya yung may hawak po noon. Di ba pinagbabawalan nga na yung isang politiko na may kamag-anak ay makakuha ng proyekto sa gobyerno? Ngayon, siya yung nagtatanong pero sila dapat din yung tinatanong. Kung yung pinupunto, hindi dapat sila na andyan sa pwesto na yan. Hindi dapat si Senator Bongo ang nakaupo doon sa upuan ng mga taong tinatanong at yung kanyang half brother. Kasi ang Davao City binabaha pa rin Dapat ganon kasi mga kababayan, hindi dapat sila nagtatanong kasi unang-una, sila yung pinaghihinalaan ng taong bayan na may ugnayan doon sa mga kontraktor. Kaya dapat sila ang tinatanong dyan. Anyway, ngayon mga kababayan, kayo ano po masasabi ninyo? Sa inyong palagay, kumbinsido ba kayo sa sinasabi ni Bongo sa issue ng flood control? Kumbinsido ba kayo na makinig kay Senator Bongo? Ganong alam ninyo sa sarili ninyo na meron siyang half brother na may hawak ng Alprego Builders at nakakuha ng maraming proyekto sa gobyerno? Ito, 2024 to mga kababayan Diba, yung pinakamatagal na project nila dito ay November 6, 2024. Yan po yung pinakamatagal na proyekto po ng Alprego Builders mga kababayan. Ewan ko lang kung may proyekto pa rin sa gobyerno, eto pong Alprego Builders. Pero nakalagay po kasi dito sa website ng Pangulo, November 6, 2024 mga kababayan. Anyway, kayo comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo dito sa naging pahayag ni Senator Bongo.